Mavel's POV. Nagising ako dahil sa katok mula sa pintuan ng unit ko. Kahit ayoko pang bumangon dahil ginabi kami sa mga guesting at performance kagabi, ay mukhang hindi titigil itong katok ng katok sa pinto ko. Tiningnan ko ang sarili ko nang mapadaan ako sa salamin. Okay naman at walang panis na laway o muta. Nakapajama at t-shirt naman ako, kaya pumunta na ako para pagbuksan kung sino mang nilalang itong umistorbo ng tulog ko. Pagbukas ko ng pinto ay hindi na ako nagulat ng, "Hi Isabel! Mabel!" Sabay-sabay pa nilang bate. Sino pa ba? Di itong tatlong mokong na to. Si Pierce, Lance at Kent. Teka, ang aga-aga pa ha. Tanong ko, pero parang baliwala lang dahil itong si Pierce ay pumasok na sa unit ko. "Mabel, anong breakfast?" Pierce asked habang papasok. "What?" Tanong ko. "Grabe Mabel, napagod kami kagabi. Ano bang makakain dito?" Sabi ni Lance na pumasok din. Nagulat ako nang may mabilis na humalik sa pisngi ko. Who else would it be? "Artemis Kent, sinasabi ko sa'yo." Sabi ko habang naka-crossed arms sa harapan. Hindi naman sa hindi ako sanay sa paghalik niya sa pisngi ko. Lagi niyang ginagawa yun at sanay na naman ako. Ang kinakainis ko lang talaga ay yung ginawa niya sa harapan ni Devin, kung saan tinawag niya akong girlfriend na hindi naman totoo. "Why, Isabel?" Nakapout niya pang sabi sa akin na tila nagpapakyut. "Isa pa talagang ulitin mo yon, malalagot ka na talaga sa akin." Pagbabanta ko. "I'm just jealous kaya. Pansin ko kasi yung mga tingin sa'yo nung Devin na yun." Sabi niya. "Hoy Art, tingilan mo na nga yung pagjo-joke mo." Sabi ko at tinalikuran siya. "Pumasok ka na, magluluto ako ng breakfast." Sabi ko. "Hindi lahat joke, Isabel." Narinig kong may sinabi siya pero hindi ko na naintindihan. Kaya hindi ko na lang pinansin at pinagpatuloy ang paglalakad papunta sa kusina kung nasaan si Pierce at Lance. Nakita ko namang nakasunod sa akin si Kent. Sanay naman na ako na nagluluto para sa kanila dahil sa iisang condominium lang kami nakatira pero iba-ibang unit. 1 linggo na kami dito sa Pinas. Alam nyo kayong tatlo, hindi ako chef o nanay nyo para maging tagaluto ng breakfast nyo. Lead singer nyo lang ako. Sabi ko at binuksan ng ref. "But ikaw lang ang babae sa grupo at marunong magluto sa amin," Lance said. "Ako, marunong ako magluto," sabi ni Kent kaya nagtawanan kami. "Please lang Kent, wag mo nang ipaalala na munti ka nang atakihin si manager dahil akala talaga namin nasusunog ang unit mo. Yun pala nasunog yung niluluto mo." Sabi ni Pierce kaya mas nagtawanan kami at sumimangot lang si Kent. "Huwag ka na sumimangot. Anong gusto mong ulamin?" I asked Kent. Mabilis naman siyang ngumiti. "Love mo talaga ako, Isabel. Kahit ano basta niluto mo." Sabi niya sabay tumango. "Bakit ganun? Bakit siya tinatanong mo? Ang unfair, Mabel." Sabi ni Lance at sumimangot din. Umiling-iling lang si Pierce. "Basta ako, Mabel, gutom na ako." Sabi ni Pierce. "Che, sige na, dun nyo na ako hintayin sa dining room. Magsilayas kayo dahil parang hindi ako makakapagluto ng maayos." Sabi ko. "Yes, ma'am." Sabi pa ni Lance at sumaludo. "Fried rice, Mabel." Sabi ni Pierce at sumunod na kay Lance papunta sa dining room. Kinuha ko na yung chopping board at kutsilyo at nagsisimula ng maghiwa nang mapansin kong, "Hoy Kent, ano pang ginagawa mo dito? Ouch!" Sabi ko dahil nahiwa ko ang daliri ko dahil nawala ang atensyon ko dahil napatingin ako sa lalaking to. "Shit!" He cursed at tumayo para lumapit sa akin. Nakita kong dumudugo ang daliri ko, pero alam kong maliit lang naman ang sugat noon. Lumingon-lingon ako para maghanap sana ng tissue, pero nagulat ako nang hawakan ni Kent ang daliri ko. And then isinubo niya yung wounded na daliri ko. And in that moment, parang may kung ano sa akin at pakiramdam ko'y nag-init ang pisngi ko. Nag-iwas ako ng tingin habang parang sinisip-sip niya yung dugo mula sa daliri ko. At dahil doon ay nakita ko na yung tissue at mabilis na hinablot yon pati na din ang daliri ko at mabilis na binalot iyon. Wow! Bakit pakiramdam ko ang awkward? "Kinikilig ka ba, Isabel?" Tanong niya kaya napatingin ako bigla sa kanya. "Para ka kasing kamati sa sobrang pula mo ngayon." Tahimik, Kent. "Kaya ako ganito dahil masakit ang mahiwa." Sabi ko. "Talaga? Kala ko crush mo na din ako eh." Sabi niya at tumawa pa. "Di mo talaga ako titigilan? Sige, hindi na ako magluluto ng breakfast. Bahala ka dyan."
Sabi ko't lalagpasan na sana siya nang hilain niya ako pabalik. When Kent pulled me, ay sumobrang lapit na namin sa isa't isa na ilang di pa lang ang layo ng mukha namin sa isa't isa. Napalunok ako dahil parang bumilis ang tibok ng puso ko nang tumitig siya sa akin. He smiled at me. I'm just kidding. Sige na, magluto ka na. Susunod na ako kila Pierce, but mag-ingat ka. Sabi niya kaya tumangu-tangu ako. He let go of me, kaya nakahinga ako ng maayos. He tapped my head and then lumabas na ng kusina, kaya umiling-iling ako. So what was that, Mabel? Kaysa kung ano-anong isipin ko'y nagsimula na akong magluto. Grabe, Mabel, ang sarap nito, sabi ni Lance. Fine arts ang course mo, di ba? At hindi culinary, pero ang sarap talaga nito, sabi ni Pierce. Mas masarap pa to kaysa sa mga buffet eh. Swerte talaga ng magiging asawa mo, Lance said. So, swerte pala ako? Kent said. Shut up, dude. Sabay na sabi ni Lance at Pierce kaya nagtawanan kami. Tigil-tigilan nyo ng pambobola sa akin. Alam ko naman na kaya kayo ganyan kasi ako laging pinagluluto nyo ng breakfast. Sabi ko. Sasagot pa sana sila kaso may nag-doorbell kaya tumayo na ako para pagbuksan yon. Manager! Pagbati ko kay Manager Heidi. Good morning, Mabel. Nandito na ba yung 3 iglot? She asked me kaya tumangu-tangu ako. I know it. Ginagawa nilang restaurant tong unit mo pag umaga. She added bago pumasok at nag-proceed sa dining area kaya sumunod ako. Good morning, Manager. Bati sa kanya ng 3. Kayong 3, gusto niyo bang kumuha na ako ng yaya para hindi niyo laging inaabala tong si Mabel para magluto? Tanong ni Manager. Umiling naman yung 3. No way, Manager, Kent said at humalukip-kip pa. Wag na, Manager. Si Pierce. Sayang lang, luto talaga ni Mabel ang gusto namin. Si Lance. Sumimangot si Manager. I know inaalala niya lang kung napapagod ako. Manager, okay lang. Sanay na ako sa kanila. Sa US pa lang naman ginagawa ko na. Pero bakit po pala ang aga niyo, Manager? Mamaya pang hapon ng mall show namin. Pag-iiba ko ng usapan. Ay oo nga pala, may good news ako para sa inyo. Ano yun, Manager? Ani ni Pierce. I signed you up under Dawn Network. Nakangiting sabi sa amin ni Manager at pinakita ang pinirmahan niyang kontrata. Dawn? Tanong ko at tila kinabahan ako. Dawn Management as in yung under ng mga Donovan? Yes, congratulations guys. Artist na kayo ng Dawn. Sabi ni Manager. My jaw literally dropped. Isa lang naman ang Dawn sa mga pagmamayari ng mga Donovan. And who doesn't know na ang namamahala ng Dawn at DV ay walang iba kundi ang the great Devin Oliver. Sabi ko na nga ba, isa-sign up tayo ni Cass. Nakita niya siguro kung gaano ako kagaling. Sabi ni Lance. Ang kapal mo. Ako kaya ang magaling. Sabi ni Kent. Wait, what do you mean, Cass? Sinong pinsan mo? Tanong ko. Hindi na talaga maalis ang kaba sa puso ko. Who else? Di si Devin. Pinsan ko yun. Hindi lang talaga kami mahilig mag-usap pero close kami. Sabi ni Lance at sumubo pa ulit. Seryoso ka ba dyan? Pinsan mo talaga siya? Alam ko na may mga pinsan si Devin pero hindi ko talaga nakilala si Lance. Oo nga, kaso sa US kami nakatira. Kaya nung nag-US si Devin, mas nakaklose ko siya. At saka maniwala ka man o hindi, pinsan ko siya. Lance Nathaniel Donovan Suarez kaya ang buong pangalan ko. Sabi ni Lance at parang gusto kong himatayin. All along kasama ko palang pinsan ni Devin. At buti na lang talaga hindi ko sinabi ang any information about him. Wah, bakit ang gulo? Bakit nag-sign up kami under Dawn? Hindi ko alam pero parang lumiliit ang mundo sa pagitan namin ni Devin. Kahit anong iwas namin tila ay pilit kaming pinaglalapit ng tadhana. Ano ba talagang ibig sabihin ng lahat ng ito? Manager, ayoko po talaga. Sabi ko habang umiiling-iling pa. Manager Heidi looked at me weirdly. Ano bang meron, Mabel? Bakit ayaw mo sumama sa akin sa pakikipag-meet sa management nandun? She asked me. Kasi manager, masakit yung ulo ko. Tama, masakit yung ulo ko.
Sabi ko, tinawakan pa yung ulo ko. Kukurutin talaga kita. Hindi ka talaga magaling magsinungaling. Kailangan mo sumama dahil si Kent ay panatawag ng mami niya. Si Pierce naman ay nandoon sa nililigawan niya at itong si Lance. Naku, talaga humanda sa akin yung batang yun. Tinakasan ako at malamang nagbar na yun. Siguraduhin niya lang na walang makakahuli sa kanyang paparazzi. Sabi ni manager kaya natawa ko sa kanya dahil alam ko yung hirap niya sa aming apat. Dahil totoo namang napakatitigas ng ulo namin. Manager, sabi ko at nagpout pa just to convince her na ayoko talagang sumama sa meet up with the management dahil 100% sure na nandoon si Devin. No, Mabel, you have to represent the band, sabi sa akin ni manager. Pero look at me, manager. Yung suot ko, wala akong baon na damit. Sabi ko, nakatube kasi ako ng itim na nakasabit lang sa batok at almost half of my back ay kitang-kita dito. Sanay naman ako kaso bigla akong naging conscious dahil si Devin yun. Kagagaling lang namin kasing mag-perform sa isang malaking resort na nirentahan ng isang noontime show. So what? Sanay ka naman sa ganyan ah. Tara na, malilate tayo. Sabi niya sa akin sabay hatak, kaya wala na akong nagawa. Habang nakasakay ng van ay kahit ang init-init sa labas ay nilalamig ako. Ano na, wala na agad ako sa sarili ko. Mabilis kaming nakarating sa Dawn dahil 8 p.m. na din. Bumaba na agad ako ng kotse nang huminto ang sasakyan at pakiramdam ko'y namamanhid pa ako. Miss Mabel! Nakatalikod ako kaya mabilis akong napalingon nang may tumawag sa akin. Nagulat ako nang makitang si Victor iyon, yung head ng security ni Devin. Hindi agad ako nakapag-react dahil, excuse me, but you're blocking Mr. Donovan's way. Napatayo naman ako ng tuwid at humakbang pabalik ng gumilid si Victor at makita kong nasa likod niya si Devin. Pero hindi niya man lang ako tiningnan at parang hangin lang ako na hindi nag-e-exist sa kanya dahil lumakad lang siya ng diretsyo. Kasunod pa sila Victor at nagtitigan kami saglit ni Manager Grace at nakita kong umismid ito. Feeling beautiful naman yung manager ni Devin. Natawa ako nang biglang magsalita si Manager Heidi nang makalagpas sila Devin. Tara na nga. At pakiramdam ko'y sumobra na ulit ang kaba ko. Pagpasok ko ng conference room ay tuluyan na akong pinanlamigan. Aside sa dahil bare naked nga ang back ko dahil sa suot ko, ay malamig talaga ang room dahil malakas ang aircon at nandito si Devin. Hi, welcome! Pagbati sa amin ng babaeng sa tingin ko'y nasa mid-40s na. I'm Denise. Ako ang VP ng Dawn at tumatayong chairman kapag busy itong si Devin. She smiled at me. Ramdam kong mabait siya. Hi, I'm Heidi Fernandez. Ako ang manager ng Born Victim. Pagpapakilala ni manager and then nag-shake hands sila. Isabel Martina Flores. Pagpapakilala ko and then nakipag-shake hands siya sa akin. I know you. Nakangiting sabi ni Denise kaya napatingin ako. You know me? Hindi ko na iwasang itanong. Oo naman. You are one of the most desired singer in the industry. Mabel with the voice of an angel. Sabi niya kaya nakahinga ko ng maluwag. And this is Devin. I know you know him cause he is quite popular. Tinuro niya si Devin na nagtaas lang ng kamay. He's busy tapping his pen on the desk. Mukhang wala siya sa mood. Shall we sit para madiscuss na natin ang about sa contract? Denise said as she lead the way to our seat. At sa kamalas-malasan, katapat ko pa talaga si Devin. So since you are under the management of Dawn, your schedule will be handled by us. But we will always discuss it with your manager. Why did we sign them up? Nagulat kami nang biglang magsalita si Devin at hindi ko napigilan ng mapataas ang kilay ko. Devin, remember sila yung banda with your cousin na si Lance. And I know how good they are. So I decided na i-sign up sila. Sabi ni Denise. You know, but I don't. Sabi niya kaya naikuyom ko ang palad ko. What's this? What's with the attitude? That's right. How can we make sure na magiging asset nga ang banda nila sa company? Pagsali ni Manager Grace. Well, you can check kahit through online how popular ang mga alaga ko. Hindi lang dito sa Pinas, sabi ni Manager Heidi. Totoo ba? Then nasa ng iba? You just brought the lead singer. Baka siya pa nga lang hindi na kayang dalhin ang sarili niya without her bandmates. Sabi ni Manager Grace. That is not true.
Kaya kong sarili ko. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Tiningnan ko si Devin at nakatingin lang din sa akin ng diretsyo. Hindi ko mabasa ang facial expression niya. Wait, what's this? Nakapirma na kami ng kontrata. May party na nga 'di ba for this na ongoing na ngayon? Manager Heidi. At may party na pala? Ano pang inaarte ng dalawang to? We just wanna check ang ability ng banda through its lead singer. Baka naman hindi siya ganoon kagaling. Sabi pa ni Manager Grace na kumibit-kibit balikat pa. Nakaka-trigger talaga siya. Pasalamat talaga siya hindi ako sumasagot sa mga menopausal. Ay matatanda pala. I just wanna know how good she is. If she is good, then I also wanna know if she has plan on leaving. Yung mangiiwan na lang. Devin said. Kaya tinitigan ko na talaga siya. Gusto ko nang ihampas sa kanya tong heels ko. I will only leave if there is a valid reason. Iiwanan ko lang ang isang kumpanya o tao. Kung alam ko namang naglolokohan lang kami. Mapait kong sabi. Mahirap para sa akin ang mga binibitawan kong salita. At emosyonal talaga ako pagdating kay Devin. Okay. This is going nowhere. Kung ability lang naman ni Mabel, sure. Then Mabel, show them. Sabi ni Manager Heidi. Kaya napatingin ako dito. Ano? Pakakantahin niya ako? Nabasa niya siguro ang nasa isip ko kaya tumangu-tangu siya. She stood up and then kinuha yung gitara na nasa isa sa mga staff namin na nasa likod lang din namin. She handed me the guitar and smiled at me proudly. Tumangu na lang ako. Just so you know, hindi lahat ng nangiiwan ay gusto talagang mang-iwan. Minsan, yun na lang din kasi yung way nila. Dahil alam nilang hindi na masaya sa piling nila yung taong mahal nila. So anong only way? That is to let them go. Sabi ko. I started strumming the guitar. Alam ko namang si Keisha talaga ang gusto niyang makasama. Kaya nga niya ako pinaalis sa buhay niya. Pero lintik naman. Para na kaming rubber band na kahit anong banat o paglayuin. Bumabalik pa din kami at ito nga, nandito na naman ako sa mundo niya. Mabel, are you okay? You're crying. Puna ni Manager Heidi sa akin. Mabilis na lumapat ang kamay ko sa pisngi ko at naramdaman kong basa nga iyon. Kaya mabilis kong pinunasan ng mga taksil kong luha. I tried to fake a laugh. Ano kasi? Ano ba yan? Manager, bakit naman kasi ang ganda ng kantang to? At ito pa talagang pinili mong ipakover sa amin for this week. Masyadong nakakaiyak. Naiyak tuloy ako. Sabi ko, ay ganun ba? Ang ganda kasi nung kanta. Bagay na bagay sa boses mo. Tsaka iba yung feels pag ikaw yung kumakanta, parang may damdamin talaga. Sabi ni Manager Heidi, tumangu-tangu na lang ako. Yun na yun? Sabi ni Manager Grace. Yes, she already proved to me her capabilities. Kudos for this, Denise. Mauuna na ako. See you. Sabi ni Devin at tumayo na. Pasimple ko siyang tiningnan pero hindi naman siya tumingin sa akin hanggang makalabas ako. Pumalakpak naman si Denise. Grabe, ang galing-galing mo, Mabel. No wonder kung bakit ikaw ang lead singer ng VV. I can't imagine na iba. Yung boses mo sobrang nakaka-relax. Denise added. Nakita kong sumimangot si Manager Grace. Bakit di na lang to sumunod sa alaga niya? Salamat, sagot ko. I'm still feeling down dahil habang kinakanta ko yun ay bumabalik ang lahat sa akin. Mabuti sana kung puro sakit at lungkot lang ang naaalala ko. Pero hindi. Pati yung masasaya at yung mga panahong mahal na mahal pa namin ang isa't isa. Excuse me lang po, magre-restroom lang ako. Paalam ko. O sige, bilisan mo lang kasi kailangan na nating sumunod din sa party. I heard nandoon na si Lance. Not sure kung makakasunod si Kent at Fierce. Sabi ni Manager Heidi kaya tumayo na ako. Magre-restroom ako nang mahimasmasan ako. Maloloka ako nito kay Devin. Paglabas ko ng pinto ay lumingali nga ako. Dahil hindi ako pamilyar ay hindi ko alam kung saan ang restroom dito. Paliko na sana ako sa isang pasilyo. Nagulat ako nang may humatak sa akin at hinalikan ng mga labi ko. Itutulak ko na sana siya pero parang bigla akong nanghina na magtama ang mata namin. Devin Oliver claiming my lips is something that drains out all of my energy. Ilang segundong magkadikit ang labi namin at nung binitawan niya yun ay gulat na gulat akong tumingin sa kanya. Mas nagulat ako nang hubarin niya yung coat niya. Kaya nakapolo na lang siyang puti ngayon at naka-necktie. Pero shit, ang gwapo pa din.
Nakita kong ipinatong niya sa mga balikat kong coat. What are you doing? Sa wakas ay natanong ko siya. Aalisin ko sana ang coat niya ng... Go ahead, Mabel. Take that off. And I will surely take off all your clothes. What? Gulat kong sabi. I said I will take off your clothes right here, right now. Kapag tinanggal mo yung coat. Who told you to show your skin? Bakas ang pagkainis sa boses niya. Teka ha, magkalinawan nga tayo Mr. Donovan. You have no rights para takutin ako. Matagal na tayong hiwalay at na-interrupt ang sasabihin ko nang halikan niya ulit ako sa labi. Nakakadalawa na siya. I never knew New York will make you more talkative. Anyway, yes, matagal na tayong hiwalay. But that doesn't take my rights from you. Alam ko naman na alam mong kasal ka pa din sa akin. Gusto ko sanang magmura kaso baka pag ginawa ko yon ay halikan na naman ako ng gunggong na to. Sabi ko na nga ba kaya walang dumating na kahit anong divorcement or annulment paper sa akin sa US. Don't look at me like that. Sabi ni Devin dahil ang sama ng tingin ko sa kanya. Ano ba to? Ano bang ginagawa mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Tanong ko. Umiling siya. I'm not. And if I am, then let me be crazy this whole night. Ano? You're coming with me. Sabi niya at mahigpit na hinawakan ng kamay ko. Wait, aalis kami nila. No, sasama ka sa akin and that's final. Sabi niya tinatak na ako. Hawak niya na sobrang higpit ang kamay ko. Sumakay kami ng elevator at pababa na sana ng ground floor. Kaso bumukas ang elevator sa 8th floor pa lang. And guess what? Ang daming taong nag-aabang ng elevator. May mga staff at ilang artista pa akong namukaan. They all looked shocked nang makita kami. Yumuko na lang ako at manghahatake ng kamay ko dahil magka-holding hands lang naman kami ni Devin. Pero mas hinigpitan niya ang hawak. Take the next elevator. Boss, sinasabi ni Devin. Bago prines ang close ng elevator. Magsasalita sana ako pero diretso lang ang tingin ni Devin. San ba kami pupunta? Wala na. Nagulo na ang lahat. Ginulo na naman ng Devin na tong buhay ko. Ano na bang gagawin ko?